We call it galvanizing. This is a process wherein yung raw material na bakal, for example, I-beams, pipes, angle bars, bago ginagamit ngayon yun, lalo na ng mga industry, sa tulay, sa building, sa mga warehouses, mga government projects, ginagalvanize yun. Ang tawag doon is industrial galvanizing. Yung galvanizing, si Opol, yan yung parang pang-iwas din sa kalawang. Tama. Yeah, yun yung part ng process para ma-prolong mo yung lifespan ng bakal. Kung yung regular na bakal, siguro 5 years, makikita mo na yung mga rust niyan, yung mga problema niyan. Pero pag ginalvanize mo, depende sa location. Halimbawa, hindi naman siya tabing dagat, hindi naman siya mataas ang corrosion. Umaabot siya ng 20 years up to 50 years. Pag na-open kasi yung, we call it third eye sa business, malikot yung isip natin eh. Habang ginagawa mo tong business na to, may makikita kang another opportunity. Pero huwag tayong magpagulo or diversified sobra din. Kasi ganito yun, ang nangyari kasi naman sa amin, during pandemic din, kasabay nung pagbebenta namin ng mga bakal, is down kami nung pandemic. Lahat naman tayo, di ba? So, lahat ng pwedeng pagkakitaan, pinasok namin. Kuha siya ng paninda sa tanay, yung mga bedsheet, yung mga bunda, yung mga kumot, siyempre papatungan niya, then nauso yung live selling. So, yung ginagawa nila, yung ate niya, yung mga pamangkin ko, kahit yung anak ko. Then, after pandemic, sabi niya, kaya naman natin gumawa. Bakit pa tayo bibili nung gawa na? Pag tayo gumawa, mas mamamarkup natin ng malaki, di ba? So, medyo nagkaroon ng konting puhunan. Bumili kami ng 3 makina, tapos kumuha kami ng mananahe. Doon na nagsimula yung isa naming business na Chillax. Lagi tayong babagsak doon sa sales eh. Lagi tayong babagsak doon sa customer eh. So, unahin nating alamin yung pangangailangan ng community. Nakabuild ka ng product mo or nakabuild ka ng services mo na sasagot doon sa kailangan ng community. So may market ka, hindi ka maliligaw. Kasi normally ang nangyayari, kakapanood mo online. Sikat yung milk tea, sikat yung coffee, sikat yung takoyaki. But of course, we don't have against anything against all of this. They are really a business. But what I'm saying is, bilang nagsisimula, dapat alamin mo yung pangangailangan ng community. Then along the way, malalaman mo na yung business na ginagawa mo may pangangailangan. Kung yung pangangailangan ng business na yun na ginagawa mo, kaya mong pasukin din para isupport doon sa sarili mong business at doon sa ibang may ganong business, pwede ka namang mag-expand. Siyempre, as OFW, ang ating goal ay makapag-provide unang-una sa ating family. Merong tumatagal doon ng 20 years, 30 years. Meron naman may mga nakilala ko doon. Pero nandito kasi yung family natin sa Pilipinas. And this is our country. So wala namang ibang tutulong sa atin kundi tayo lang. Ngayon, ang the best na pwede natin gawin, based na din sa experience ko at sa mga nakakausap ng OFW is, mag-start ka ngayon na i-build yung sarili mo. Then, look for something na mailuluok forward mo. Kasi per contract yan eh. Diba, kontrata mo sa bansa na yan is 3 years. So ano ba yung gusto mo mangyari after 3 years? Huwag mong i-goal na after 3 years, i-renew mo yung kontrata mo. Kasi dapat yun na yung last option mo eh. Yung i-renew yung kontrata mo. Ang isipin mo, ano ba yung gagawin mo after 3 years? Alright, so good day, good day. Welcome to another episode of Mindshift Podcast. This time, andito tayo sa Quest Adventure Camp. At today is the 3rd day of anniversary ng Kasosyong Malupit Group. And kakatapos lang ng mga program, kaya sasamantalahin lang natin yung mabilis na pagkakataon na ma-interview itong guest natin for today. Kasi matagal na rin namin na pag-usapan na mag-podcast pa before. Di ba? So let me introduce the guest for today. Si CEO Paul Ariate. So yun. Yes, thank you nga pala sa pagkakataon na nabigay mo ngayon. Kahit alam ko napaka-busy mo, no, CEO Paul, no? And also, ngayon lang talaga tayo nagkasalubong na actually. So, kumusta naman ang buhay-buhay so far, CEO Paul? Ayun, thank you so much for inviting me or being part of this podcast series na ginagawa mo. And yun nga, fan mo ako dun eh. Kasi yun yung mga napag-usapan natin dati na gagawin natin. Then, ikaw yung nakapag-execute agad. Kami puro pa preparation. Pero, time will come na susunod din kami dun sa ating kumbaga mga plans. And, yun sa aking on a personal note,
happy kasi nandito nga kami sa 4th year anniversary adventure ng Kasosyong Malupit Group, and opportunity na rin na makapag-network at makapag-build ng more relationship sa ating mga kasama na halos lahat talagang negosyante. Hindi tayo magkakasosyo sa negosyo, pero magkakasosyo tayo doon sa kumbaga sa Mga adhikain principles na kumbaga gusto nating mangyari. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para din doon sa future ng ating mga anak at ng ating bansang Pilipinas. Alright. So yun nga pala. And by the way, para rin makilala ng audience natin, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Angelo Altarejos, isang negosyante, and been running a business since for about 5 years now. And kumbaga baguhan pa rin naman akong negosyante, and also just creating content for business, self-improvement, wisdom, and ito, mga experience ng mga taong inspiring. Kaya yun lang yung quick introduction. And kayo nga naman pala si Paul, para makilala rin kayo ng audience natin. Please introduce yourself. Okay. Thank you, Kasosyong Angelo. Si Paul, kung ako ay tawagin nila kasi parang yun ay naging brand ko mula ng simula. But I'm just a simple businessman. So, pero ang akin kasi, yung term na CEO, yun yung nagiging pampalakas loob ko. Na tipong hindi man ganun kalakihan yung mga business ko ngayon, pero meron akong business na minamanage. And I have this business na matagal na, since 2016. Then nagkaroon lang siya ng parang mga changes after the pandemic. So I am into steel business, and I was also in construction business before, but right now nag-focus kami sa mga steel, sa mga bakal, and yung mga related services ng steel. So we figure out kasama ng misis ko at ng buong team na hindi lang pala steel supplies yung pwede mong gawin sa mga bakal. Marami kang services na pwedeng i-integrate to get more clients, and of course to be bigger than just a simple steel supplier. Yan lang yan. Yun yung main business ko na tinatrabaho pa din, pero may sistema na kami, kaya kahit papano, kahit nandito ko sa ating gathering, alam ko na yung business ko gumagana. And to add, meron din ako mga business na somehow related doon sa business ko. At yun naman ay, syempre, tulad na natutunan natin, dapat meron kang business generals. Yung tipong magmamanage naman ng mga business na integrated para ikaw, mag-oversight ka na lang. Ganun. Kaya, And pagkakaalam ko pala si Paul, yung yung career path mo before ka nagnegosyante is engineer ka no? So anong specific field sa engineering yan, CEO Paul? Civil, software, or ano po ba yung background? I am into electrical. Electrical. I graduated to UP Manila. Then I also have a license. But alam mo naman, nung kabataan natin, kung nasaan yung pera, doon tayo. I'm not saying na walang pera sa electrical or sa ganong field. Pero that time kasi, ang goal natin is makatulong agad sa family. So, hindi naman sa naligaw, pero na-divert yung attention ko doon sa mas kilalang industry nung time na yon. After my graduation, napunta ako sa call center. Nag-BPO ka rin pala after graduation. Pero natapos mo talaga yung full engineering? 5 years yan usually, di ba? No? And may board exam or board passer ka rin nun. And then, nung time pala na yun, so nakakalungkot, na nung era pala na yun, tumawid ka ng BPO. Kasi, if you can remember, 2007, 2006 and 2007, dun dumating yung BPO, start ng BPO. Saka mataas pa yung rate mo ng mga unang batch. Iba nga rin. Makes sense nga rin. Makes sense. Kasi dati, yung starting nung salary sa call center ng mga time na yun is mataas talaga. So, maraming napunta doon, maraming nag-divert. Then,
along the way, syempre, yun ay magiging priority mo. Up to the point na nag-shift na nga ako. Nag-aral ako ng IT kasi kailangan mo rin suportahan yung sarili mo, hindi lang habang buhay kang agent eh. So, Tapos nag-IT ka pa. So, oo. multi-degree ka natapos mo rin yung IT. Yung IT CEO. naman is yun na yung mga integrated courses lang. Alam ba, Microsoft, Parang NC2, yung parang mga ganon. parang ganun. Okay. Hanggang yun na rin yung naging tool ko. Nakapunta ako ng abroad as IT. So Hindi as electrical pero as IT. Tapos ano yung naging field of work mo noon? More on network ba? Hardware? Or paano po ba? More on desktop engineering, tapos sa network engineering. So ano ka rin talaga, specialized skill talaga ang pinasok mo sa career din, ano, CEO Paul, no? Now going, kasi di ba yan, yung pag-OFW, alam ko nung era rin na yan, medyo boom din yan eh, kasi mabigay yan, mataas ang rate ng mga OFW eh, no? Now to think about it, ilang taon ka pala nag-OFW nga pala, CEO Paul? I started 2010 after 3 years ko sa call center. Then by 2010 nag-abroad na ako. Then 5 years. Nasa Saudi ako ng 5 years. Tapos yun na yun sa ano mga ba ulit yung job title nun, CEO Paul, yung network or yung sa Saudi is more on ano kami. Desktop support, tapos engineering, then syempre may mga part doon na kasama kami sa network team, ganun. Then pagbalik ko dito sa Pilipinas, dahil hindi na nga ako pinayagan ni Mrs. na bumalik kasi lumalaki na rin yung family namin. Then pagbalik ko dito, since alam mo naman yung istorya ng mga OFW, pagbalik ng Pinas, may pera pero hindi ganun kalaki. So I was forced to go back to call center again. Then up to the point na before pandemic, nasa IT management na ako sa call center. So hindi na ako yung regular sa operation, nandun na ako sa IT management, and work from home na talaga ako. So, sanay ka na rin maghawak talaga ng tao, mga teams by that time, CEO Paul? Madali na yan. And by that time naman, nung habang nag-employed ako, tulad ng mga natutunan natin, habang employed ka, dapat meron kang mindset na hindi ka para doon. In the always long run. Growing. In the long run. Kasi iba rin yung naging path mo from engineer, tapos biglang call center, tapos kumuha ka pa pala ng IT at the same time. So very, ka rin, pursuing ka sa growth talaga ever since. No? Would you define yourself na ganun, CEO Paul? Ano yung mga ano yung pumasok sa isip mo, bakit very kaliwat kanan yung industry na yan, di ba? Hindi siya magkakadugtong eh. Paano naiisip mo nun, CEO Paul? I think the more appropriate word for that is adaptive ako. Kumbaga, pinasok mo na to, alam mo na kulang ka dito. Mag-isip ka rin or i-grab mo yung opportunity na mag-grow ka sa part na to. Without of course forgetting or leaving talaga yung kung ano yung profession mo. Pero kailangan mong mag-grow. Halimbawa, naligaw ka sa IT, may mga kailangan ka dyan para maging successful ka. So, kuhanin mo yon, idagdag mo, i-adapt mo sa skills mo. Kumbaga, nagdadagdag ka lang ng skills, hindi ka nagbabawas. Kasi, time will come na ma-feel mo na bumalik dun sa kung ano ka talaga. At least, hindi mo kinalimutan yon, nagdagdag ka lang. May additional arsenal ka. Kumbaga, may additional bala ka. Multi-skilled. Saka kahit saan ka ilagay, ayun nga, adaptable. Adaptable ka. Yung isa sa mga unang nakita kong post mo about negosyo is hardware supplies no? CEO Paul. Tama ba ako? Tama yan. Paano mo nalaman? Ayun, isa na namang malayong industriya na naman, ano? So, paano mo na-discover na pwede kong simulan ng negosyo yun? Kasi iba-iba na naman yung mga items and materials na products na yan, di ba, CEO Paul?
Ang istorya ng mga ng hardware na yun is yung company namin dati ni Mrs. Meron kami mga partners. Then nagsimula yun, kasi nga related sa electrical, nagsusupply kami ng mga electrical items, wires, receptacles, lahat ng related sa electrical. Ngayon, ang parang one time, nag-usap kami ni Mrs. Syempre, pag electrical, may mga ibang kailangan yung mga nagpapagawa ng bahay. So, why not? Kung main natin yung electrical products, dagdagan natin na related doon. Halimbawa, semento, buhangin, hollow blocks, mga ganon. Pero dahil sa maliit talaga kami dati, pag may mga ganon kami project, is ina-outsource lang namin. Alam mo, may kailangan kaming isang truck ng ng buhangin. Wala naman kami nun talaga eh. So, pre-sell. Bebenta mo muna yon, hingi ka ng down payment, then magda-down payment ka sa supplier, pag-deliver, ikot lang lang. Oo, kumbaga hindi mo ang naging unique selling point mo is sa amin mo na makukuha lahat, di ka na mamomroblema. Tama yun. Pag kami ang kinuha yung contractor. Parang dati kasi sanay sila sa amin na pinoprovide lang namin is puro electrical. Then may mga kliyente na magtatanong, meron ka ba nito? Meron ka ba nito? So we figure out na instead of i-decline mo yon, kasi po pwedeng maghanap sila nun, tapos yung nakuha na nila nun is merong electrical, mawala sa iyo yung customer. So instead of i-decline mo yung kailangan nila, alamin mo yung kailangan nila, hanapin mo yung supplier nun, mag-bridge ka muna kasi wala ka pang talagang puhunan. So yun na guys, sa panibagong lesson na natutunan natin. Actually, ang smart na move to think about it na pag ikaw na tinatanong ng customer, then why not try na isama mo na sa package deal, no? Tama. Now, yung year na nag-hardware supplies kayo niyan, CEO Paul, mga before pandemic, so mga 2019, mga anong year yan? Tama. Before pandemic yun, siguro 2018, if I'm not mistaken. Then, okay naman siya, but dumating yung pandemic, alam mo naman yung story natin ng pandemic. Siyempre, nagre-renta rin kami noon. Then, hindi pumayag yung nagre-rent na bawasan. Kaya, we were forced to close during pandemic. Yung hardware store nyo. Okay. Now, syempre, yung current business pala ni CEO Paul is ito ng Unisteel Supplies and Services. Tama. So, paano ka naman napunta dun pala CEO Paul sa ganong industry? Yung hindi pa rin yun nawala dun sa alam ko ang turning point namin dun ni Mrs. is siya, nung nagli-liquidate na kami ng mga hardware supplies, kasi nag-close kami. So, nung nagli-liquidate na kami, medyo long stories, may nangyari dun sa company na yon. Pero nung nagli-liquidate na kami na lang ni Mrs., sabi namin, instead of sabihin namin dun sa mga client namin na wala na kami, close na kami, total, patapos na yung pandemic nun, medyo nagkakaroon ng clear picture na patapos na yung pandemic So, nag-start kami ng talagang marathon. Tawag sa kliyente, sa bahay lang. Tawag sa kliyente, text sa kliyente. Okay. Cold calling. Cold calling. Oo, kasi tapos, experience mo nga rin pala si EO Paul sa call center. Sa call center, hindi naman sa pag-ano. Magaling ako sa selling sa call center. Kasi may mga accounts doon, di ba? Upselling, outbound, mga ganun. So, nagamit ko yun as in, tama. Nakita namin, meron kaming client list. So, ang gawin natin, hindi naman nila alam na nagsara tayo. Diba? Hindi naman nila alam yung nangyari sa atin. So, dahil wala ng pandemic, pawala na yung pandemic, tawagan natin sila, kamustahin, mag-offer tayo ngayon ng isang product lang. Okay. Mag-focus tayo ngayon sa steel or sa bakal lang. Doon nagsimula yun. Supplies ng bakal, ganun din. Yung prinsipyo natin, kukuha ka muna ng kliyente, kukuha ka ng down payment, then kukuha ka ng supplier, magda-down ka doon. Kung yung terms mo doon sa kliyente mo is 30 days or 15 days,
Sa supplier mo naman, 30 days para nagbayad na yung kliyente mo, may 15 days ka pa bago bayaran yung supplier mo. Okay. Doon lang nagsimula yan. Tapos, marami na nangyari. So, testing din talaga, no, si Opol, no? Kaysa nga naman malugmok ka, gawan mo na ng paraan before anything else, no? And hindi mo naman, I mean, siguro yung isang pinakamagandang lesson doon is, hindi mo naman kagad kailangan maging malaki, di ba? Tama. You can, yun nga, yung sabi nyo, si Opol, start with pre-selling. Mm. Ikaw na, parang ano ka, sourcing ka para sa ibang company rin na may ano. So, yun. Parang pag may kakilala yung mga kliyente namin, pag may kailangan sila, itatanong sa amin. And sa business, the answer is always, yes, I have. Tapos, kahit at the back of your mind, wala ka naman talaga nun. Pero may time ka para maghanap nun eh. Ang galing ang galing diba? Nun Bagong lesson din sa akin yun Ngayon tuloy naiisip ko na yun. And now, ilang years na running pala si Unisteel ngayon, si Opol? Technically, si Unisteel, mayroon lang kasi, siyempre, sa business, kumbaga sa business natin or sa buhay natin, hindi naman talaga mawawala yung mga taong tutulong din. So, akala namin dati is ganun lang sa Unisteel. Supplies, ganon. Then dumating yung pagkakataon na may isang market sa Pilipinas na hindi na untap. Kumbaga, when we say untap, hindi alam ng marami. So, okay ba na i-share natin 'yun or siguro i-share natin yung yung gist, kumbaga ano 'yun. Pero yung details, syempre, let's leave it to the business trade secrets. Trade secrets. Okay. Meron kasi we call it galvanizing. This is a process wherein yung raw material na bakal bago gamitin, for example, I-beams, pipes, angle bars, bago ginagamit ngayon yun, lalo na ng mga industry, sa tulay, sa building, sa mga warehouses, mga government projects, bago yun gamitin, ginagalvanize yun. Ang tawag doon is industrial galvanizing. Yung galvanizing si Opol, yan yung parang pang-iwas din sa kalawang. Tama. Tama ba yung doon? Yun yung kumbaga, part ng process para ma-prolong mo yung lifespan ng bakal. Kung yung regular na bakal, siguro 5 years, makikita mo na yung mga rust niyan, yung mga problema niyan, yung ganon. Pero pag ginalvanize mo, depende sa location. Halimbawa, hindi naman siya tabing dagat, hindi naman siya mataas ang corrosion. Corrosion kasi tawag doon. Kung hindi naman mataas, umaabot siya ng 20 years up to 50 years. So, sa industry, siguro hindi lang talaga naging popular sa mga marami kasi syempre kapag bahay lang naman papagawa mo, yung sa normal ka lang, pintura. Pero yung industry ng galvanizing is very big. Ngayon, untap siya sa Pilipinas. When I say untap kasi limited yung mayroon nito. Just to give you a heads up, si galvanizing dito sa Pilipinas, mayroon lang apat na galvanizing plant dito sa Pilipinas. 2 sa South, 2 sa North. Parang alam ko, actually sa 13, alam ko meron sa amin yan doon. Meron. Dun sa, yun yung unang galvanizing na naririnig ko. Kaso malaking industry rin to and somehow medyo dangerous din yung mga equipment niyan no? Oo. Kasi, yung mismong kumakapit na sink dun sa bakal is around 480 degrees. Diba? So, talaga mainit siya. So, to cut the story short about that, yun nga, siguro dun kami nagkaroon ng mas magandang cash flow. Sa tulong na rin ng mga nakilala na namin, yung mga kliyente namin. Kasi ang burden kasi ng yun nga yung sinasabi ng pinag-uusapan natin dati na ang business dapat nagsisimula sa problema. Diba? Yung alamin mo yung problema ng tao, alamin mo yung problema ng community, alamin mo yung problema ng industry, tapos yun yung solusyonan mo.
And by the way nga pala guys, si CEO Paul is also a content creator. I-plug na rin natin yung page niya dito. Sa mga gusto matuto pa sa iba-ibang lessons about negosyo, si CEO Paul po ay actually may own team na gumagawa ng content about it. So follow nyo na rin po CEO Paul, Paul Ariate. Yan, CEO Talks ang ano naman yan. Parang channel niyo po. Parang channel ka. Ngayon, we are focusing on branding CEO Paul Productions. Ayun, okay. Nandun na kami kasi instead of hiring outside services, kasi sabi, di ba nga, meron tayong mga businesses and alam naman natin ang laban ngayon is content. So, instead of hiring outside services, may mga employees naman ako na skilled. So, kailangan lang ng support, bila ng equipment, bila ng gamit. So, yun yung ginawa namin. Up to the point na nakabuo kami nung team and we are now branding it as CEO Paul Productions. Oh, yun. So follow nyo na rin po CEO Paul Productions para rin po sa mga negosyante na kailangan ng assistance about content creation, marketing. Andito po ang ating CEO Paul Productions para sa inyo. Okay? So CEO Paul, yung balik tayo sa galvanizing, So far, ilan na ang naging manpower niyo po ngayon sa Malaki ba ang kailangan ng manpower when it comes sa ganyang klaseng industriya or negosyo? Yung mismong nagagalvanize na planta, yung sabi ko kanina is 4 lang na sa Pilipinas. Is talagang yun, malaki yun, marami yun, talagang hindi po pwedeng konti. Ngayon, syempre, hindi naman ako mayaman. Hindi ko naman kaya magpatayo ng planta na worth 100 million. Something ganon. So, ang ginawa naman namin is partnership naman. Okay. So, dito sa Manila, kami yung official partner ng isang galvanizer. So, may mga actually 2 yung partner namin nandito sa North pareho. Then, ang ginagawa naman namin is kami yung naghahanap ng kliyente. Then, ang nagiging advantage namin is alam namin yung pain point ng mga kliyente. Meron kang bakal, kailangan mo pang dalhin sa norte, kailangan mo pang dalhin sa south. Ayan. Pag kami yung partner nyo, dadalhin mo lang sa may warehouse namin, kami na bahala. Tapos siguro nag-a-assess din kayo on-site, pag kung ano yung needs din nila, CEO Paul, sa mga ganun ba? Oo, halimbawa, kasi nga, hindi naman lahat may alam ng industry na yon. Kapag yun ang naging requirement nila, halimbawa, may nagtanong sa amin, meron kaming project na ganito, ang requirement, hot dip galvanized. Ano ba yung masasuggest nyo? So, syempre, alam naman natin, kapag may business ka, aralin mo. Kasi, yung mga kliyente mo, pag may isang question niya na hindi mo na answer, magiging parang magiging alop sa'yo yan. Hindi naman niya alam ginagawa niya, di ba? So, dapat aralin mo. So, ang naging advantage siguro namin is alam namin yung ginagawa namin. Then, kung ano yung pain or kung ano yung problema nila, kami na yung nag-provide. Kasi minsan, hindi naman lahat ng kliyente may sariling truck, di ba? So, kami rin nag-offer. So, sige, meron kang product dyan, kukunin namin, dadali namin dun sa planta, ipaprocess namin, ibabalik namin sa'yo. Di ba? Parang, wala, ka na. Kung ikaw yung kliyente ko, sige, bayad lang ako ng medyo, syempre hindi naman libre lahat, di ba? So, bayad lang ako ng konti, pero pag kinumpare ko yon sa magiging expense ko, kung ako mismo yung magpa-process ng mga bagay-bagay na yon, is nakatipid ba sila? Oo. Saka actually, mahirap yun sa side ng client kung sila magmamano-mano pa nun, di ba? Saka kung san-san pa kayo mapapasikot-sikot o Tama. mataga pa kayo ng siyempre, kung sino-sino, di ba? Actually, it happens May mga client na kasi dahil nga limited, 4 lang yung malalaking galvanizer sa Pilipinas, may mga gumagawa ng mga backyard. Gawa-gawa lang sila doon. Then may mga kliyente na encounter kami. Ang tawag na namin is regalba. Kumbaga napagawa na nila sa iba. Tapos, hindi sila satisfied. Kasi nga, hindi yun talaga yung mga planta na gumagawa. So, it happens talaga. Kaya, kami, sinasabi agad namin, ito yun. Dito ka talaga. Kung gusto mong bisitahin yung planta bago ka magpagawa, i-arrange din namin yun.
So for CEO Pool, sa mga ganyang klaseng industriya, kasi alam natin B2B na rin 'yan eh, Oo, no? tama, B2B yan. Ano naman ang usual challenge nyo pagdating sa kasi hindi lahat kaya kagad mag-scale ng B2B kasi Mm, malaki ang demand niyan eh, saka kontrata 'yan eh, mm, long term. mm, And also yung payment nila is mm, stackable eh, 'di ba? Hindi tama. siya consistent na bayad agad ng buo Mm. eh. So ano yung mga nagiging usual struggle pag sa ganyang klaseng negosyo, CEO Paul? Sa part ng gusto magnegosyo ng ganito is pwede kang ano, we always go back to the basic. Mm. Start on what you have ka talaga. But it doesn't follow na pag sinabi mong start on what you have is ano ka, wala kang pera. Mm. Kasi kung businessman ka, halimbawa, nasa contracting business ka, Mm. meron kang business na talagang legit, Mm. naka-registered, tapos contracting. So, pwede kang makipag-coordinate dun sa mismo mga kliyente mo. Mm. Kumbaga, kasi meron ka ng gagamitin eh. Kasi hindi naman tayo makapag B2B kung wala kang, Oo, wala kang PC. di ba? Hindi ka makapag B2B. Actually, advanced na yung B2B guys ha. Mm, Medyo mas pang may experience na kasi. mm. Kasi gagawa ka muna ng pangalan bago ka Oo, tama, makakuha ng corporate client eh. tama. Re-research ka. Hindi yan pwede na i-launch mo today. You might see results within the next 3 years, 5 years, Tama. ganun. So, yung si Unisteel at si CEO Paul ay binabayaran dito basically for their experience, guys. So, Mm, subok na po ang Unisteel supplies and services. Plug natin po dito sa taas sa mga nangangailangan ng ano natin, galvanized steel and mm. steel supplies po. So para hindi na kayo malito o ikot-ikot pa sa iba-ibang lugar, andito na po ang ating CEO Paul and Unisteel. Ang ang magiging advantage kung dadere kayo sa amin, eh kumbaga kami yung magiging partner nyo is kung ano yung kailangan mo. Halimbawa, kailangan mo ng galvanized I-beams. Kumbaga, hindi ka na maghahanap ng supplier ng I-beam, tracking, Mm. Ah, galvanizer. okay. Mga tao ko na lang yung kausap mo. Then, at the end of the day, bigyan ko lang kayo ng idea. Alam mo ba, kailangan mo ng I-beam, mga 10 perasong I-beam para sa gagawin mong building. Oh. So, kung ikaw mag-outsource nun sa mga ibang company like supplier, Mm. tapos galvanizer, tracking, siguro abutin ka ng 30 days. Oo. 30 days. Pero sa amin we normally offer 8 to 12 working days. Ayun. Then depende kung magugustuhan mo yung tracking service din namin. So kasama yun sa package. Halimbawa, nasa Cavite ka. Yan. So kami na bahala doon. Ito yung offer namin sa iyo. Then marireceive mo na lang yung item mo after nung transaction as is kung ano yung kailangan mo. So less worries, yun yung ino-offer namin. Kaya ang tagline namin is Unisteel Supplies and Services, your one-stop shop Mm. steel provider. Okay. So hassle-free talaga, no? Hassle-free talaga siya. So yun pala guys ha. Ano nga pala, mga pwede pa nating itanong, no? No, CEO Paul, nakikita ko kasi, recently, nakita ko nag-open ka rin ng parang physical store para sa anak mo, no? Itong Mm-mm. Coffee Plus Print yata, no? Ah, Tama po ba? Ayan, plug mm. na rin natin. Ano na to, marami na talaga din ko siya CEO Paul kasi very experienced na. Nakita naman natin, ano siya eh, more on skills and knowledge ang in-approach talaga ni Thank CEO you, thank Paul. you. Multi-skilled, multi-degree, we can consider kasi IT na rin eh, di Mm. ba? So, yung sa Coffee Plus Print, CEO Paul, paano nyo naman naisip na magsimula ng ganyang negosyo? Mm. Kasi as what we have learned sa experience natin, sa group natin especially, um, pag na-open kasi yung we call it third eye sa business. Pag na-open yung third eye natin sa business, malikot yung isip natin eh. Habang ginagawa mo tong business na to, may makikita kang another opportunity. Pero wag tayong magpagulo or kumbaga
magpa-impact na Diversi- masisira. Oo, na may, diversified sobra din, oo. no? Kasi ganito yun, ang nangyari kasi naman sa amin, meron na kaming, during pandemic din, kasabay nung pagbebenta namin ng mga bakal, is si Mrs. naman, is napunta dun sa, ano siya, sa, And actually, yun pa nga pala yung Chilax, no? oo, Garments din naman. ah, Garments and parang sa ano. Ang dami mo na pala talagang mm, ano, no? si Mrs. kasi napunta naman siya dahil, syempre, sabi ko nga sa'yo, down kami nung pandemic, lahat naman tayo, di ba? Mm. So, lahat ng pwedeng pagkakitaan, pinasok namin. Kasi, alam mo, pag down ka, kahit businessman ka, gusto mo mag-focus, pag down ka, kailangan mong kumapit eh. Mm. So lahat, kuha siya ng ano, kuha siya ng paninda sa tanay, yung mga bedsheet, yung mga Mm. punda, yung mga kumot, Mm. kuha siya ng paninda ron, syempre papatungan niya, then nauso yung live selling. Mm. So yung ginagawa nila, yung ate niya, yung mga pamangkin ko, kahit yung anak ko. Then after pandemic, sabi niya, kaya naman natin gumawa. Bakit pa tayo bibili ng gawa na? Pag tayo gumawa, mas mamamarkup natin ng malaki, di ba? So, medyo nagkaroon ng konting puhunan. Bumili kami ng tatlong makina, tapos kumuha kami ng mananahi. So, Mm. doon na nagsimula yung isa naming business na Chilax. Mm. Chilax, oo. Chilax, ano yun, clothing. Pero more on, ano yun, more on sa bahay. Sa mga bedsheet, sa mga yung sa sofa, yung Mm. mga cover, ganun. Then nanganak naman yun ng isa pang business, 'di ba nga tulad ng Ang dami. pinag-uusapan natin palagi. Kung maglalagay ka ng another business, dapat vertical, Mm. kumbaga related dun sa existing Mm. para hindi ka masyadong ligaw, Mm. 'di ba? So nanganak yun ng ano, printing. Mm. Nanganak siya ng printing services naman kasi yung nag-offer kasi kami ng mga personalized na kumot. May ipiprint doon sa ano. Tapos Mm. yung mga personalized na ano. Then, instead of i-outsource namin yun, naglagay na lang kami ng mga simpleng printing. Yung bumili lang kami ng heat press, Mm. tapos yung mga ginagamit doon. Then, to cut the story short, ang pinakahuling integration business ko doon is yung coffee print. Mm. Kasi, isa din sa nakita ko, syempre, pag may coffee shop ka, kailangan mo ng printed cups, di ba? So, yun lang yung una naming plano. Dahil may printing kami, kukuha ako ng machine para naman dun sa mga cups. Tapos Mm. mag-offer kami dun sa mga existing coffee shop, milk tea shop, ganun. Nakitaan ko ng business inclination yung anak kong 14 years old. So instead of syempre, as magulang, ang una nating tinuturo, nag-share tayo sa ibang tao, nag-share tayo online ng mga content kung paano mag-business. Mm. Why not kumbaga lagyan pa natin ng proof. Mm. Kasi business creator ka, nagsasuggest ka or nag-i-influence ka na mag-business yung mga tao, yung mga makakapanood sa atin. Mm. Tapos hindi naman makikita sa iyo mismo na ikaw Oo. business owner ka. So ganun din. So sabi ko, sige anak, total mahilig ka sa ganyan at meron tayong pang print ng cups. Why not magtayo ka na rin ng Mm. ng coffee shop, milk tea shop. Tapos syempre dahil minor siya, so inaano pa rin siya ng mami niya. Mm. Sila pa din yung nag-oversight sa kanila. Syempre ako din, pag may mga problema sila na out of their hands at kailangan ng desisyon, syempre, hindi naman tayo nawawala. Yun lang, kaya nagkatagpo-tagpo lang yun. Pero kasi ang main goal ko talaga is hindi lumabas yung services dun sa mga ginagawa namin. Yung mag-outsource ka pa, bibili mo pa dito yung kailangan mo, 'di ba? Yun naman yung idea talaga natin sa business. So ano talaga kayo, entrepreneur na ang mindset nyo nun ever since kayo mag-asawa pa lang po nun, Mm. CEO Paul, no? And now, naipapasa nyo na rin sa anak nyo, no? Magandang ano din talaga to, kwento rin and halimbawa. Opo. So, sa mga baguhang bang negosyante, may advice mo kaagad yung mga ganyan na strategy na
I mean, tumawid, I mean, capture a market na magkakadugtong as much as possible? Ang ang may papayo ko sa mga baguhang negosyante, sa mga nagsisimula pa lang is ang unang-unang consideration ng business na gagawin natin is syempre, lagi tayong babagsak doon sa sales eh. Mm. Lagi tayong babagsak doon sa customer eh. So, unahin nating alamin yung pangangailangan ng community. Then, halimbawa, nakabuild ka ng product mo or nakabuild ka ng services mo na sasagot doon sa kailangan ng community. So, may market ka. Hindi ka maliligaw. Kasi normally, ang nangyayari, kakapanood mo online. Sikat yung milk tea, sikat yung coffee, sikat yung takoyaki. But of course, we don't have against anything against all of those. They are really a business. But what I'm saying is, bilang nagsisimula, dapat alamin mo yung pangangailangan ng community. Then, siguro, na-build mo yung isang business nito. Then, along the way, malalaman mo na yung business na ginagawa mo may pangangailangan. Kung yung pangangailangan ng business na yun na ginagawa mo, kaya mong pasukin din para i-support doon sa sarili mong business at doon sa ibang may ganong business, pwede ka namang mag-expand. Pero, mag-iingat tayo kasi doon madalas may naliligaw. Yung may gumagana ka na, may nakita kang bago, akala mo kikita ka din doon. Hindi mo nakikita. Nababawasan yung nagiging money pit. Kumbaga, napupunta instead na yung kita, pabalik pa, mas lalong alagaan yung lumalaki. Oo, tama. Ang nangyayari, yung bagong nilaunch is yun yung bagong kumakain. Yun yung tama. Maganda yung word kumakain ng kita mo dito eh. And exactly, maganda yung banat mo kanina. I mean, yung point mo kanina, no? Huwag sumabay sa hype. Ayun. Tama. Instead, determine a need or problem to solve first. So yun, napakagandang lesson na share sa atin ni CEO Paul. So hindi porket nagpapaandar na ng maraming negosyo yung ilang napapodcast natin, is sila na rin mismo ang nagsabi from their own experience din. So medyo risky, masasabi nating medyo risky yung sitwasyon mo ngayon, CEO Paul, pero manageable naman so far, okay ka pa naman. So, aside from siguro less time sa sarili na rin. Pero ganoon naman yun eh. Kung businessman ka at marami kang tambay hours, hindi ka businessman. Diba? So, yun lang. Ang tulad ng napag-uusapan natin madalas, ang pinaka-effective way para manage mo, it doesn't matter kung ilang business mo, kung ilan yung business mong ginagawa, it doesn't matter kung gaano kalaki yung company mo. Dapat meron kang sistema. Then matuto kang i-delegate yung mga bagay na pwede namang gawin ng mga tao mo. Delegate mo na, systemize mo, tapos yung isa pa, yung mga bagay na hindi nag-work, eliminate mo. Then, yung tatlong yun, mahabang kwentuhan yun, pero hinimay na lang. Pinilit na lang muna natin isiksik. Baka kulangin ang oras natin sa podcast na pagka na diniscuss sa atin ni CEO Paul. And by the way, CEO Paul, so advice naman natin ngayon. Hingi sana kami ng advice, di ba? Siyempre, marami ring naging OFW at currently OFW ngayon na nagtatrabaho na hindi lang kasosyo natin or maaaring mabigyan natin ng mensahe or impormasyon, di ba? Lesson. From your transition to OFW sa pagnenegosyo, ano ba ang maia-advise mo sa kanilang magiging path na gumana sa'yo based on your experience din? Magandang tanong yan at syempre gusto natin maka-influence sa mga OFW in a way na hindi natin sila, kumbaga may term tayo na minsan kasi yung influensya natin, hindi nila nakikita yung paano tayo napunta ron. Ayun eh. So, siguro ang pinakamagandang mai-advise ko sa inyo, syempre, as OFW, ang ating goal ay makapag-provide unang-una sa ating family. Pero, wag natin isipin na
Meron talaga. Merong tumatagal doon ng 20 years, 30 years. Meron Mm. naman may mga nakilala ako noon eh. Pero nandito kasi yung family natin sa Pilipinas. And this is our country. So wala namang ibang tutulong sa atin kundi tayo-tayo lang. Mm. Ngayon, ang the best na pwede natin gawin, based na rin sa experience ko at sa mga nakakausap kong OFW is, mag-start ka ngayon na i-build yung sarili mo. Then, look for something na mailulook forward mo. Ang kontrata mo is, actually, kasi per contract yan eh. Diba, kontrata mo sa bansa na yan is 3 years. So, ano ba yung gusto mo mangyari after 3 years? Diba? Wag mong i-goal na after 3 years, i-renew mo yung kontrata mo. Kasi dapat yun na yung last option mo eh. Yung i-renew yung kontrata mo. So, dapat, ang isipin mo, ano ba yung gagawin mo after 3 years? So, siguro, doon papasok yung mag-aral ka, i-ano mo yung sarili mo, i-adapt mo yung sarili mo, mag-aral ka kung ano yung kailangan mong aralin, lalong-lalo na sa pagninegosyo. Kasi pagbalik mo dito sa Pilipinas and lagi mong tatandaan, huwag kayong magninegosyo sa Pilipinas na nasa ibang bansa kayo. Okay. No? Nagawa mo na rin ba yung CEO, Paul? Wala pa naman. Pero ang experience kasi natin doon sa mga nakakausap nating OFW, yung mga kakilala ko dati, yung mga nag-invest dito sa Pilipinas, then, syempre hindi naman mawawala yung magtiwala tayo sa tao, sa mga kamag-anak, pero iba pa din yung ikaw yung nagmamanage ng business mo. And iba pa din yung confidence na ikaw yung may hawak ng business mo. Ikaw yung actually nakakakita ng operation. Tama. At ikaw yung hands-on na nagde-decide. Oo, tama. Kasi kapag hindi mo alam, unang-una mawawalan ka ng peace of mind kasi yung pera mo lang yung binigay mo eh, di ba? So yun nga, napakagandang advice din na sinabi sa atin ni CEO Paul. Kasi walang mas magiging, ito yung term ko dun eh, walang magiging mas accountable sa business na yon na itatayo mo kundi ikaw. Kahit gaano kagaling yung nakuha mo manager na magmamanage nun, may sariling goal yun sa buhay. Diba? Pero kung ikaw, OFW ka, aralin mo yung mga kailangan. Habang nandiyan ka, habang nagtatrabaho ka, i-prepare mo yung sarili mo. Then, pagbalik mo dito, siguro, test the waters. Diba, may term tayong ganun eh. Testing ability. Testing ability. Tingnan mo muna kung gagana ba. Nakailang negosyo ka CEO Paul bago may gumana? I mean, marami ka rin bang tinesting before? Marami kasi mula kasi nung naging inclined tayo sa business. Actually, tumatag din yung yung people skills ko. Tumatag din yun nung naging part kami ng isang networking company. So networking company, yung company na yon, ang laki na ngayon. So proud kami na pioneer kami ng company na yon kasi doon namin natutunan yung people skills. So along the way, syempre, may mga sarili din kaming plano sa buhay. So siguro if I count it on my hands, nandito pa naman yung mga business na trinay namin hanggang mayroon nag-work. And yung nag-work na yon, ito nga, yung aming steel supplies company. Then, nung nag-work na siya, then natuto na tayo. Nagkaroon tayo ng group, nagkaroon tayo ng mga support system. Ayun. Nakita natin kung ano yung nag-work. Kasi kung ako mismo aaralin ko isa-isa yon, mas matagal, di oo, ba? Baka siguro 70 years old na ako makapagsimula ng mga business na yun, di ba? Pero dahil meron tayong support group, meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga kakilala na yung mga naranasan nila sa business na yon or sa part ng pagiging negosyante, kinokopya natin yung mga success nila. Alam natin na ito hindi gagana kasi naranasan na to nung kakilala ko eh. So yun, napakaraming sustansya nun, napakaiksing usapan pero napakaraming lessons. So
follow nyo na si CEO Paul. Siyempre, promote na natin yan. And by the way, CEO Paul, ngayon sa ano natin, sa kaganapan ngayon sa iyong mga buhay. Ano ba ang na-visualize mo na mission at vision ng mga negosyo mo ngayon within 5 years? No? Para dagdag maka-inspire din sa amin sa mga naiisip mong patutunguhan and vision mo, di ba? Maganda yung mga mas maraming na open sa akin ngayon na na ideas. Dahil nga sa madalas natin pag-uusap, tayo sa grupo at na-open sa atin yung idea ng content creation. Kumbaga, ang priority ko ngayon, unang-una, syempre, palakihin pa yung company in siguro 5 years from now, mas lumaki, dumami yung kliyente, and kumbaga, makapasok din kami sa government transactions. So, syempre, aaralin ko muna yon. Kasi ngayon, puro kami private. Kumbaga, B2B talaga, business to business. Then, we're looking forward doon naman sa business to government. Then, kasi maraming pera yung gobyerno eh. Kailangan lang natin itap. Kailangan lang natin alamin yung tama. Yung tama paano pumasok doon. Saka mas malaki. Susumahin, lalo infrastructure yung base yang sa inyo eh, no? CEO Paul eh, no? Mas maraming magiging kliyente ka na pag natap mo ang government. No? Kaya lang, syempre, ayoko naman ng shortcut kasi nandun sa shortcut yung... Bulaga na mo. Andun sa... Pag masyado tayong nagmamadali. Doon ka naman masisira. So, alamin natin, paano ba ipasok yung company mo sa mga transaction ng government. Then, trust the process. Ganun lang naman yun. And when it comes naman sa sa aking personal goal, yun nga, more on sharing ako kung ano yung mga nangyayari. Family ko, agree na sila na i-share yung mga ginagawa namin. May mga part ng business namin na pwede naman i-public, so ipa-public namin. Kasi ang pagtuturo mas maganda yung nakikita. Diba? Sabi nga nila pag kinuwento mo sa akin yung isang bagay, baka maniwala ako. Pero pag pinakita mo sa akin yung isang bagay, sasama ako. Kasi nakita mo eh. Ganun yun. So, isa nga sa mga wino-workout ko ngayon para maging maganda yung presentation, tapos makatulong kami sa iba pang business owners, yung CEO Paul Productions. Aside from yung mga gumagana ng business, gusto kong palakihin to kasi in the future, hindi lang para gawing business, kundi para makatulong in collaboration dun sa mga nagsisimulang business. In reality, actually, yun yung mga klase ng mga moves talaga ng malalaking korporasyon. They produce more value for others. Instead na nag-iisip lang talaga ng pera-perahan lang, palaki lang kung palaki, pero wala namang, karamihan or maybe all of it na lumaking korporasyon is in servicing others. Tama. Mahirap lumaki na wala kang pinoprovide na value eh. At yun nga imposible, irrefutable lang ako kung baga sasabihin eh. Malabo kang lumaki kung wala kang silbi, di ba? Oo, tama. Wala kang pakinabang. So yun lang. Maganda yung discussion na yun about sa pagpo-provide ng value at pagtulong din sa iba. And pagka kasi nag-share din tayo ng lesson si Paul no? Parang mas lalong nag-i-stick din sa atin yung lesson no? Pag naituturo mo na siya, parang yun ang sa analyze ko lang din si Paul. Pag naituturo ko siya, mas lalo ko siyang naiintindihan, mas lalong nag-i-stick sa akin yung lesson. Tama. Kasi pag ano yun parang inuulit mo sa sarili mo. Tinuturo mo sa iba pero nire-review mo sa sarili mo Then, may mga time na habang dinidiscuss mo yun, may papasok sa isip mo na, parang kailangan gawin ko na ulit to. May realization din na. Parang mas maganda to sa business ko. Parang ganun. So, tuloy-tuloy lang and I commend yung ginagawa mo kasi yung Angelo. Salamat po. yung binalikan mo yung dati mong
passion. Di ba? Yung tungkol sa graffiti ba yun? sa art. Pero hindi mo kinakalimutan yung current natin na business sa business sharing. Yun yung ano ko sabi ko nga, hindi mo naman kailangang fokusan yung isang bagay para ma-highlight. Kumaga pwede mong laruin yung buhay. Pwede mong laruin yung buhay. Lalo na sa current situation natin ngayon na lahat na nasa internet. Mostly yung mga Filipino is talagang nandiyan. So, pag dumami ng dumami yung magko-content, pag dumami ng dumami yung mag-share, is mas marami yung makaka-realize na hindi lang tayo para dito. And kasi, sir, rin sa napapansin natin si Paul, yung mga ganitong usapan kasi is hindi na-document. To think about yun sa negosyo mo, si Paul, wala pa nga ako naaalala nun na discuss about galvanizing and steelworks business na napapodcast. Kaya maraming salamat din si Paul sa pagkakataon. Isang thank you so much. Karangalan to na pleasure is mine. Hindi pa kami ganun kalaki, guys, pero alam namin in time, pag nagtutulungan tayo, maaabot natin yung mga pangarap natin. Kasi in reality nga, yung buhay, hindi yan tungkol lang about sa atin Mas marami kang matatouch na lives within your lifetime. Mas maganda, di ba? Which will also provide abundance and prosperity na rin. Kung siguro, sabihin na rin natin na on physical form, pwedeng maging, source of wealth, di ba? Yun naman nagiging fundamentals ng negosyo sa totoo They solve a problem or they provide a service. Tama. So yun lang yung mga gusto namin i-share na realizations namin habang nag-uusap, no? And also lessons, wisdom, sana yung nakapulutan ng aral. Now, si Paul, may huling lesson ka ba na ma-share bago natin tapusin itong podcast episode? One last lesson na ma-share natin sa audience. First of all, thank you so much, Kasosyo Angelo, for, marami tayong time na pinag-usapan na mag-usap ng ganito Although, behind the camera, nag-uusap naman talaga tayo. Nag-sharing tayo. Pero yung point na ma-document at maging part ng, kumbaga, ma-consume ng mga tao yung kung ano yung meron tayo. Although nagsisimula pa nga lang tayo, ma-consume nila at magkaroon sila ng idea na may grupo pala, may mga tao pala na willing na mag-share. Willing na lumabas sa kanilang comfort zone para magbigay ng value is napakahalaga. So, supportahan natin yung Mindshift podcast ni Angelo Altarejos. And parting statement siguro is ang maipapayo ko lang, huwag kayong tumingin sa amin. Kung kami mga nag-share, tayong mga nag-share, huwag kayong tumingin sa amin as kami. Kasi makikita nyo na may mga flaws din kami sa buhay. Pero yung idea, yung value na pinagdaanan namin sa buhay is totoo yun. Kasi yung mga lesson na yun, it's either na-experience namin ourselves or nakuha namin dun sa mga totoong tao din na nakausap namin along the way. So, yun lang. As I always say, sabi ko nga, sa buhay pag ninegosyo, hindi lahat magiging negosyante. Hindi lahat pwedeng magnegosyo, pero lahat may pagkakataon na mag-shift from, employment to negosyo or entrepreneur. And also, gusto ko yung tagline mo, si Paul yung lagi mo sinasabi, success is... As I always say sa aking mga sinishare na content, success is a choice, so choose success. Ayun. So, thank you so much, CEO Paul. May mga tao ka ba na gustong pasalamatan or i-shout out natin sa podcast episode? Family, friends, business partners? Syempre sa family ko, hello, yung very supportive ko na wife. Minsan siya yung nagiging videographer ko pag nasa labas kami.
So, thank you so much. And of course, I would like to take this opportunity na kumbaga pasalamatan yung buong Tama. KMGG, yung ating kasosyong malupit global group headed by our friend Arvin Urubia. And marami pa tayong gustong gawin. Marami pa tayong maganda yung mission and vision natin ngayon. At ang kailangan lang talaga natin is wag magpa-apekto doon sa mga outside forces. Sabi ko nga, ang pag-unlad, ang pagpapalaki ng negosyo at pagpapalaki or pag-improve ng sarili, dapat lagi nanggagaling doon sa paniniwala mo within. Kumbaga kung ano yung natanim sa puso mo, ano yung naging impact sa'yo ng mga tao, doon mo simulan outward. Kasi pag nagsimula ka doon sa mga kung ano-ano yung napapanood mo, kung ano-ano yung nagsasabi sa'yo outside, hindi ka mag-grow. So yun nga talaga ang pinaka-point dyan. You have to know deep within yourself kung ano ba talaga yung gusto mo. Kung ano ba talaga, success ba talaga ang pipiliin mo. Hindi ka para magbase sa iba, sa opinion ng iba, sa pananaw ng iba, para magkaroon ka ng sarili mong opinion, di ba? Or pananaw din sa buhay, prinsipyo. Now, ano pala, may mga promotion po ba, event, or ipa-plug kayo na discount, promo, or ano? Ang Unistil or any of your... Sa Unistil naman, ang ano naman kasi namin is, since B2B nga kami, may mga ano naman yan, may mga, kumbaga, packages kami. Ang gusto ko i-promote ngayon is yung CEO Paul Productions. Ayun, CEO. Sa mga may small business or mga business na gustong magpagawa ng commercial nila, ads nila, ayan, pwede natin pag-usapan. We can, kung wala kayong, siyempre, normal may budget naman yan. Pero kung wala talaga kayong budget, pwede nyo kaming kausapin. And this is also to build our portfolio. Okay, ayun. So, let's work together. Build namin yung portfolio namin, CEO Paul Productions, habang binibigyan namin kayo ng value. Ayun. Alright. So, yun. Raming lesson at siksik yung experience and wisdom. So maraming salamat Thank you so much, Paul, sa pagkakataon. Kahit napaka-busy, siniksik na lang namin tong podcast episode na to. And shout out to Kasosyong Malupit Group and Kasosyo Arvin Urubia. Pwede nyo rin po i-check yung page nila at yung group kung gusto nyo pang matuto about business or kayo ay isang negosyante rin na gusto makipag-network sa mga ganitong klaseng individuals and grupo. So, yun na lang muna. Stay tuned kayo sa susunod. Like and follow nyo na yung YouTube video na to. Follow nyo na yung page ko, Angelo Altarejos. Maraming salamat sa panonood and see you again on the next episode. Again, my name's Angelo Altarejos. Have a good day. Bye-bye!